Huwag ka ng microphone. Galing kita ng microphone. Huwag na eh. Ayaw talaga. Ayan na, naghihintay sila. Direct, nag-aantay kami. Ano na pa naghihintay sa'yo? Direct, interview lang direct. Sige na, direct. Yes, direct. Pero tumutugtog kanina yung ano ang kahit konting awa. Sir, may camera siyang po, sir. Ay, sorry. Yan. First question, direct. Sir, cellphone lang, Kumusta sir. raw si Oscar Peraza? Ay, nagkamali ako. Hindi pala siya. Hindi ko alam. Sir, cellphone pa naman si Kaos. Kasi hindi naman sinasabi sa akin ni Franny, hindi pala yung si Kaos. Nakakaiyak yung post mo kanina sa Facebook. Yung tribute mo kay Atika. Hindi mo naman binasa. Ano sinabi? Binasa ko 6 na pelikula. Isa-isahin ko ba? Wag. Bigay siya pambili ng kalabaw. Yeah. Mabait talaga sa Ate Guy. Malapad ang puso niya para sa mga kaibigan. At talagang sabi ko nga, totoo yung kanyang binibigay na portrayal sa hinihingi mo sa kanya para ipakita ang ano. Totoo ang kanyang interpretasyon, totoo ang kanyang emosyon, totoo siyang ako. Direk, anong eksaktong naramdaman mo nang i-interview ka ng news na yun? Hindi ako naniwala na unang news na patay na siya. Kasi ang dami kong Oo, mga na-receive ng news na fake na patay na rin siya, buhay niya. Hanggang sa kanyang kinonfirm sa akin. Ang tagal yung magkatrabaho mula sa Himala na director ka pa lang. Ay talagang Assistant katrabaho. director, assistant director. Marami kang role doon, di ba? Nagpapangpari, di ba? So talagang ang haba ng pinagsamahan. Alam namin, isa ka talaga sa, kumbaga, nalalapitan din niya pag may kailangan niya ng advice. Dahil magkaibigan kami. Professional ang aming relasyon. Aktor, kaibigan. Sa personal, gaano kalalim? Ay, mas malalim yung sa akin talaga. Hindi, pero direct, sa dami ng mga nilitanya mo na hindi mo malakalimutan sa kanya, ito talaga yung isa na yung talagang hindi naalis sa alaala mo for I know. Yun talaga yung tinulungan yung matanda na nawala ka na. Tawag binigyan niya ng KCB, right there and then. At kumuha yung matanda. Sinhi ba iyan? Kasi yun talaga ang tumatak sa isipan ko. Yan, kabait at At syempre, hindi rin namin makakalimutan yung The Floor Contemplation story na talagang yung may gusto ng mga tao doon, siya talaga yung gumanap, tapos ikaw ang ginawang direktor. Na, kumbaga, nabigyan talaga yung may social statement talaga, yung isa din sa mga pelikula talaga na sa mga tao. Kaya ano ba ang tanong mo? Yung konting kwento mo nung gawin mo yung pelikula. Yung floor contemplation. Napakahaba ng pelikula, maliit na kwento ng pinagagawa mo sa akin. Habaan mo direct, hihintayin namin. Ay, hindi lang naman ikaw, silang lahat. Oh. Yes! Hindi, ako ang napili ng Viva na gumawa ng Floor Contemplation story. Pero mahabang proseso yun. Marami pa silang pinagpilian hanggang sa humantong sa akin. Yung binigay sa akin, hindi ko na tinanggihan dahil sinulat ni Bonnie Ilagan at ni Ate Ricky Dion. Mahabang prosesong pinagdaan ng script dahil nakabata yung sa totoong buhay, totoong mga tao. Istorya ni Efren Contemplation, yung asawa ni Flor during that time. Kaya, at saka nung kapit ni Efren, kalimutan ko pangalan, si Jacqueline Lucen. Kaya napaka-importante rin sa akin yun dahil napakahirap po na. Kasi kinunan ko yung totoong living, in-incorporate ko lang yung totoong kinuwanan ko din yung mga artista, kunyari na sa totoong living. Napakahirap ng proseso, pero nagawa namin at nag-award sa isang A-list festival. Cairo. Sa Cairo. Then finally, ano nito sa Dago, sa movie? Malaki dahil wala nang maaari pang maging pangalawang Nora Honor. Malaki dahil walang maaaring gumaya, maaaring gumanap sa isang Nora Honor, sa buhay ng isang Nora Honor. Maaaring makaipag-gold ng isang panibagong Nora Honor pero magkakaroon ng proseso. Kasi si Atika ay proseso ng ibang panahon. Ibang contradiction. Ngayong panahon na ito, maaaring makaibog tayo ng panibago pero ibang karanasan ang maririnig.
Tuloy mo pa rin. Sa iyo pinagkaitiwala yung kasi ni Ricky Lee yung gagawin pagsa sa pelikula sana ng buhay niya. Kapag nagmingin kayo nun eh. Oo, pero hindi natuloy. Hindi ko alam kung bakit hindi natuloy, pero itutuloy namin yun kung ano man mangyari. Isang pelikula lang o may kwento kasi ni Ate Gay nun, dapat daw mga tatlo na hindi pa kayo sa Dalawa. mahaba. Dalawa, phase 1, phase 2. Mula nung sa paging tindera niya ng tubig sa tren hanggang sa sumaan sa tawa, hanggang sa naging champion, hanggang sa naging artista. Yun ang phase 1. Mula naging artista siya hanggang sa naging artista. So, Direk, we lost an icon. We did. Yeah. So, ano dapat yung pag-alala ng bayan sa kanya? Sa tingin mo? Yeah. Dapat alalahanin sa Ate Gay na isang mabuting artista, mahusay na artista, ang pinakamahalaga, isang mabuting tao na artista ng masa. Siya talaga ang nagre-representa sa interes ng ordinaryong manonood, ng ordinaryong Pilipino. Doon natin dapat alalahanin sa Ate Gay. Salamat na rin. Thank you, Direk. Thank you, Direk.